the host of light, and then clarify the moral darkness, giving encouragement to the sinners. Hmm? Ang bigat nito. Lalaktawan ko na muna yung iba at talakayin naman natin ito eh. The final challenge. Itong ating gabi na, the final challenge. Ang positive ng kadiliman. The darkness became dense in the house before dawn. Di ba sa ating gabi? Kadiliman na talaga ito. The night enlist his forces to fight for dominance usurp. Finally, in the east came the glimmer of hope that seemed to speak in the day, in the new day. The sky gradually became colored bright red. Darkness fell powerless before the growing strength of the light and was consumed in their trail. Nawala na po ang lakas ng kadiliman. The nature began to awaken from the long night, reflecting on her breast the longing rays. Flowers opened, exhaling scent of joy. Animals and birds silenced the night. Joined their voices in song and triumphant salute to the dawn of that great day. Ang pagdadakumpay ng liwanag, sinasalubong ng awitan ng kanyang mga kinakal, ng kanyang mga nilikha. Ang ganap na pagtatagumpay ng kaharian ng liwanag. The dark night was over, giving way to the light of daydreaming. Day to Yahweh had a special meaning because it configured the final victory of His kingdom in the field of rebellion. So nakikita natin po na pagsikat ng araw dito mga kapatid. Ay ito'y pagpapakita lamang sa atin kung ano talaga ang hinaharap ng mga maliliwanagan at susunod sa Kanya. Pipiliin siya. Nang liwanag na yan ay nagpapakita sa atin kung gaano kaganda ang creations ng Aba. Kung saan nandun ang pagkakaisa, naghahari ang pagkakaisa. No? Prefigure the final victory of His kingdom in the field of rebellion. Natalo na niya ang rebellion. The Eternal now awaken His human children who bask the light of His presence, had fallen asleep in the hope of a happy dawn. Hanapin ko na. Dito na tayo sa dulo. Having made man, quote-unquote, ayaw ko sa salitain itong Lord eh. Having made man to have dominion, o yun na lang, to have dominion over all His creations, the Eternal, in a solemn voice, began to make you aware of the greatness of your mission. As a faithful ito ng siyang katawan, ating pangalagaan. Keeping clear the source of the river of life. Na pinagagalingan ng buhay. The laws of justice and love, mga kapatid, the laws of justice and love, this is the law, the fundamentals of the kingdom of light. These are the fundamental laws of the kingdom of light, justice and love. Should be honored. Should be honored. As a scepter rational, it would be the man. In a gesture of approbation and gratitude, the government freely accept him who created him. Ha? Dito natin, ha? As a scepter rational, it would be the man. In a gesture of appreciation and gratitude, the government freely accept him who created him. Ha? Binigay na kasi yung dominion sa tao. So, nag-govern po yung tao. Ha? To the government of that rightful man, the righteous man. Give a gesture of appreciation and gratitude. The government freely accept him. Malaya. Hindi na pipilitan na tinatanggap natin. Yung may lalang sa atin.
freely accept Him who created Him. No? Naglalang sa atin. Ito ang pinakamahalaga mga kapatid. Hindi ko din ito alam nun eh. The host. Ito po yung mga anghel. The host. Ito yung mga anghel na ang sinunod ay ating Ama. Pinili nila si Ama. Ito yung host. Who amazed witnessing the revelation of divine detachment. Yung paghihiwalay na, ha? Ito na yung paghihiwalay. Hinihiwalay na talaga ng Ama yung kadiliman. Realize that the eternal of light would not rule over the universe except with the consent of humans. Nakita niyo mga kapatid, naintindihan natin ito. Ganun po ang ibig sabihin ng pagpapakababa ng ating Abaya Hawa. Hinubad niya. Huh? Hinubad po niya. Hinubad niya yung kanyang Si Hawa siya daw. pagiging hari. Ipinutungan niya yung corona. Teka, nasa na ba yun? Oh, linawin muna natin ito. Light would not rule over the universe except with the consent of human. Ha? Mga kapatid, kaya ang paghahari ng Ama, hindi niya iutos sa atin katulad ng sinasabi na mga nakaraan ha, na pagkaalaman natin na naghahari ang Ama kahit na iutos niya. Hindi po. Nangangailangan ng pagsang-ayon ng humans. At sino itong humans na to? These are the enlightened who choose to follow Him, who choose to observe the law of the kingdom of light, justice and love, not good and evil. Oh, kalinaw yun mga kapatid ha. Grabe po ito. Kaya ano wala po akong masabi talaga ang ating Ama. Iiyakan natin ang kanyang kadakilaan eh. Iniiyakan ko po ang kanyang kadakilaan at ang kanyang pagmamahal na binigay sa atin. Meron pa dito isa eh. Hayaan ninyo, ganyan lang kayo, hintay lang ninyo. Tinatago yata ito ni Taning ayaw ko matatago. Rising gesture covered the man with royal mantle, put on his head the crown which was coveted by Lucifer. Huh? Inalis ni Ama yung kanyang suot. Huh? Na ito yung gustong-gusto ni Lucifer. Inilagay sa ulo, no? Driven by the gratitude for the supreme honor conferred, Adam and Eve fell down reverently on the feet of the Creator, deposing his precious crown in a sign of submission. Ano ginawa ni Adam? Matapos siya binigay sa kalilelis niya. At sila ay patirapas sa harapan ng Ama at inilagay ang corona bilang pagkilala ng pag-submit. Ating Abaya Hawa. Hindi natin mapagmataas. Galit na galit si Lucifer. Sa mga kapatid natin, hindi ko alam kung kapatid pa natin. Ano daw, sabi, bakit ginawa si Lucifer? Bakit ginawa ang ganito? Sino po ang nagtatanong ng lagi? Si Lucifer. Yung mga nasa loob na ron, tanong kayo. Tandaan ninyo, yung mga ganyang pagtatanong, yan ang pinagsimulan ng kasalanan ni Lucifer. Mukhang hindi yata natin kaibang. Bakit tinanong ito ni Lucifer? Bakit ginawa ito ni Lucifer? Bakit ginawa? Galitan nga ni Carlos. Ganyan nga eh. Diyan nagsimula ang paghihiwalay
ng minamahal ng ating dakilang Aba si Lucifer, mahal na mahal, the mirror of light. Ginamit ng Abahan lahat ng lunong nang siya ay lalangin. All power, strength, and knowledge of Abba Yahweh was put into Lucifer at the time he was created. Ganun siya kamahal ng Ama eh. Tingnan nyo. Kaya itong kuwag na to, wala na itong pinapagdating ng oras. Gusto mas magaling pa siya sa Ama. Mas magaling pa sa Ama. May mga nagtatanong din na ilan na nasa lupa ng kawan. Dapat sana hindi na niya ginawa si Lucifer. Dapat sana, mga comments ninyo, mga kapatid. Nakikinig kayo ngayon. Basahin ninyo ito. Kita ninyo. Yan ang mga sinasabi ni Lucifer noon. Saan kayo papunta? May isang nag-chat sa akin. Wala kang alam. PMC din. Mangmang ka. Mangmang ka. Sabi ko, tama. Dahil ang katalinuhan ay biniri ng Ama sa mga mangmang sa mundo ito. Dahil kung pinanghahawakan mo na yung iyong sarili na buhay sa mundo nito, anong sabi ng Ama? All the knowledge of this world is only a foolishness. Kay Abba Yahweh. Walang halaga yan. Katulad ng sinasabi ng mga kahan natin kanina. Anong sabi ng mga kahan natin kanina? Hindi nangangailangan ng karaming karunungan para maunawaan natin ang mga kautusan ng Ama. A simple thinking, clear thinking, a mind that is obedient, will submit to the will of Abba Yahweh. Yun lang ang kailangan natin. Pero anong ginawa? Itong mga matatalinong ito, anong sabi nila? Logic. The science of good and evil. Na binuo ni Satanas sa pamamagitan ng logic, reasoning. Sino nagsasabi ng mga logic? Yan yung po yung nagbuo ng mga konsepto ng mga religions. Iniba't-iba nila ang may tinawag nilang Diyos. Isang tambak na Diyos. Yan nag-umpisa sa logic nila. Hindi nangangailangan ng logic para unawain natin at ilagay natin sa puso ang pagmamahal ng ating Abba Yahweh. Kundi ang pagtanggap sa Kanya, pagrespeto na binigyan tayo ng buhay at lahat tayo nilalang niya. Oh, for so long, the eternal peace and happiness nag-exist sa buong creation. Mahabang panahon. Hanggang ang isang kumag na yan, nag-isip na siya ng magaling. Sa kawan, meron pang mga gustong maging kahan. Mas magaling daw. Abay, sige. Abay, di kayo na. Di wow. Meron daw, ang nag-aanoy daw ay yung source of light. Yun daw source of light. Yun daw ang nag-aanoy. Ikaw, inanoin ka ba niya? Kaya nagsarili ka ng discern dyan. Decode dyan. Ganyan, Lucifer bro. Lucifer yan, nung nag-uumpisa si Lucifer na maging Satanas, yan. Kaya pagdating ng oras, sa mga chapter 2, sabi naman, from now on, I can no longer call you my son. You are detached from the source of life. You are no longer the bearer of life. You are no longer the protector of the law. So now you will be called Satan, the enemy of the kingdom of light, the enemy of the law. Oh, ano sabi ni Paul? Wala nang kautusan. We are saved by grace. Oh, ano yan? Sino yan? Isang tambak ng mga pastor. Tinan nyo, sa mga kasulatan, ginagamit ng salita yung pastor. Di ba ang totoo na naisipan?
Diba? You are taking care of the sheep. You are called the shepherd. O ngayon, tinambak yung pastor. Pastor. Mga asawa naman, pastora. Inalis na nila ang offering, inalis na nila ang pag-alay ng buhay, inalis na nila ang pag-alay ng dugo. Tapos na daw. Ha? Tithes na lang lahat. At ang dami niyan, binuutangan ng mga kapatid, milyon-milyon. Ay, totoo yan. Tapos tinatakasan. Totoo. 100,000 sinishare. Meron bang ganun sa Kingdom of Life? Ayan, babae. Mga kapatid, yung kaunti pa dyan, nakikiusap ako sa inyo ng buong pagpapakumbaba at pagmamahal sa inyo. Sumunod na po kayo sa ating agayawa. Yada. Yada. Kasi wala eh, you have no choice. Wala kayong pupuntahan eh, kung di sa Kingdom of Darkness eh. Dalawa lang naman. Evil and good. Yung nagkukunyari mabubuti. Evil and good. Nagkukunyari ng kabutihan. Pero nasa diwa kasamaan. Evil and good. Akala mo yung ginagawa nila yung kabutihan, pero punong-puno ng kasamaan sa kanilang isip. Pumupunta, nagbibigay ng malalaking donasyon sa kanilang mga simbahan. Pero ang hangarin ay sila'y papurihan. Nagdodonasyon, nagbibigay ng pagtulong sa mga mahihirap upang sila'y papurihan ng tao. Hypocrisy. The greatest hypocrisy. Good and evil. Nagpapakita ng kabutihan, pero ang buong diwa na may kasamaan. Nagkukunya rin tumutulong, but deep within their conscience, nandun ang kabalbalan, nandun ang pagmalalaki sa kanilang sarili. Good and evil. Sa Kingdom of Light, walang good, walang evil, but there is supreme happiness and love. Love and justice. Mighty. Good, lahat ng good is good. Pag sinabihan mo ng good, ano ba yung good na yan? Pailalimin ninyo yung pagkaunawa natin sa salitang good. Dahil pagdating sa isang kaharian na pinag-aharian ng good and evil, lahat ng good, yan po ay sa mata. Deep within their conscience, yan ay kasamaan. Dahil ang nag-ahari sa iyo, good and evil. In your heart. Sa puso mo, nandun, hindi lang yung evil. Nandun din yung good, na nagkukunya rin good. Kaya nga yun ang pinili mo eh. Ngayon, kung ikaw ay nasa Kingdom of Light, wala ang nasa iyo pag-ibig at pagsunod sa ating dakilang alayam. Mga kapatid, yun po eh. Maraming minekos-meko sa mga kasulatan eh. Na ngayon maunawaan na natin yan dahil tayo'y pinapanday ng Ama sa tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagsunod sa Kanya. Isang pagsunod na bukas sa ating puso. Ang tagal. The word of the King is supreme. Ay, isipin nyo, ako pa din pati ang nag-lecture niya ron. The word of the King is supreme. Lahat talaga susundin mo dahil sinabi ng hari. The system of slavery. That is the system of the physical king of this world, the human king. Dahil ang gusto nila sila ang susundin. Amen. Ginawang mga katulong, ginawang mga alipin upang maglingkod sa hari. Tingnan mo si Solomon, the wicked of them all. Sabi nga kayo, Wichin, pwede ba, Wichin, meron akong inatampi. Ang ama sa kanya, ginagabay sa lahat, pero anong ginawa niya? Lahat na utos ng ama, sinuway niya. Is there wisdom on that man? Na sinasamba ng lahat ng mga nagtuturo. Mga kalukuhan nila. Di ba anong ginawa ni Solomon? Lahat pagsuway. Sino ba ang
Sandali sino ba ang nagplano nung temple? Di naman si Solomon. Si David. Ang naganda ng mga gamit si David. Lahat yun. Dinagdagan na lang yun si Solomon na. Sabi ng ama, huwag na ikaw David ang magawa nito, yun na lang anak mo. Dahil ang iyong kamay po ng puno na ng dugo. Kasi dami pakikipaglaban ni David, di ba? Yun na lang anak mo. Kaya anong nangyari kay Solomon? Siya nga ay nagawa. Sa unang-unang bukso ng kanyang pagbilang hari, ginawa niya ang templo. Temple of Solomon daw yun. Temple ni Abba, hindi naman yung temple yun. Because that very temple was created, was planned by King David to glorify and to honor Abba Yahweh the Creator. Not to give honor to Solomon. Anong nangyari kay Solomon, di ba? Yung temple of Abba Yahweh, ginawa niya ng 7 taon eh. Yung kanyang tirahan, bahay ng hari, ginawa niya ng 13 taon. Tamo? At ginawa niya, pinahirapan niya, pinaas-taas niya mga tax. The Creator, a surprising gesture, covered the man, Adan, with the royal mantle, put on his head the crown which was coveted by Lucifer. Naku, kaya galit na galit siya eh. Anong nangyari kay Adan? Driven by deep gratitude for the supreme honor confirmed. Supreme honor na binigay. Adam and Eve fell down reverently at the feet of the Creator, deposing his precious crown in sign of submission. Follow this human gesture, a shout of victory that shook the whole of creation. The children of the light, mga anghel. Wala na naman. The children of the light, which had so long suffered indignities and humiliations before the constant accusation of rebel armies, praised in resounding praise Yahweh, blessed. That is his work of righteousness, denial that the enemy is reveling his character of humility, selflessness, and love. Ito ang karakter ng Ama. Selflessness. Ano po ang pagiging selfless? Ano? Yan. Ang kapakanan ng iba, hindi yung kanyang sarili. Anong pinakikita natin ng Ama? Ang pagmamahal niya sa kanyang mga nilikha na sumusunod sa kanya. Ayon sa principle of justice and love, selflessness and love. Yan ang katangian ng Ama eh. At yan ang katangian po ng Kingdom of Light. Ulitin ko ito. Having made man as the Lord, the dominion of all creation, the eternal in a solemn voice began to make you aware of the greatness of your mission. As a faithful steward should take care of the paradise, keeping clear the source of the river of life. So, ibig sabihin tayo talaga magdadala ng liwanag. The source of life. The laws of justice and love, fundamentals of the kingdom of light, should be honored. Tayo po, tayo mga kapatid, no? Should be honored. As a sector rational, it would be the man in a gesture of appreciation and gratitude. The government freely accept him who created him. Oh, freely accept him by your free will. We decided, nagkaisa tayo, natanggapin si Ama na naglikha sa atin. The host who amazed witnessing the revelation of divine detachment realized that the eternal of light would not rule over the universe except with the consent of man, of human. Mga kapatid,
Akala natin ang sacrifice ay yung siya ay ipako. Sabihin natin muna, ay pinako daw sa krus, nagbuwis ng buhay, tinagas ang kanyang dugo. Hindi po yun ang greatest sacrifice ng Ama, ng Creator. Kundi yung paghuhubad niya ng kanyang kapangyarihan. Pwede niyang gawin in a click of his finger. Wala nang kasamaan sa mundo. Lahat kayo susunod sa akin. O di lahat tayo susunod, robo tayo. O, ayaw na naman ng gawin. Kaya niyang alisin si Lucifer immediately. Yung mga host na yan, in a flick of a finger, tapos lahat yan. Kaya nga si Lucifer, many times na iniisip niya ang kasamang yan, inaabot sa kanya ng Ama. Lucifer, son, you are created for the light. Father, please give me the knowledge of the darkness. Ano sabi ng Ama? Son, Lucifer, you are created for the light. Alam mo, nilalang ka para sa liwanag. So sabi ni Adan, ni Lucifer, hindi talaga sa akin sasabihin ito. Ako na lang magsasarili. Pumunta siya doon sa mga host, pinaliwanagan niya in an eloquent conversation, yung matalinong pagsasalita na kumbinsin niya ang 1/3 of the fallen angels, 1/3 of the angels. So mga kapatid, paradigm shift po tayo. Ibig sabihin, pagbabago talaga tayo. Magbago tayo. Baguhin natin yung dati nating natutunan sa mga kalukuhan ng mga relihiyon na yan. Wala yung idudulot na kabutihan sa atin, not even a glimpse of hope ay manggagaling dyan sa mga relihiyon na yan. Wala po eh. Dahil na pag binuksan mo ng kaunti ang iyong diwa, sa kaunti lang sa kaunti lang na diwa na punta kay Satanas, puputkutin na niyan ang iyong puso at ang iyong diwa. Akala mo'y kabutihan. Magugulat kayo sa mga susunod na paragraph dito. Dahil ginawa ni Satanas, ginamit din niya yung pag-aalay ng dugo. Upang ang sambahin ay yung nag-aalay ng dugo. Yung physical hindi yung plano ng Ama na muling pag-uugnay sa isang katawan sa Kanya. Yan ang nangyari. Kaya ang nangyari sa atin, Passover lang, naging dugo ni Kristo. Yan ang nangyari sa atin, nagkunyari naman si Kristo na hindi siya yung pinahirapan, siya yung pinatay. At anong sabi nila na pagtagumpayan ko na ang kamatayan? I offer my blood.